Magandang araw po sa inyo lahat. Ito pa yung likod, si Freddy, dito po sa Amerika. At ako po ay nagbibigay sa inyo ng kuro-kuro at mga komentaryo regarding what's going on here, there in the Philippines as well as here in America. Now, ang aking topic for tonight, for today, morning there in the Philippines at dito na may afternoon, late afternoon, ay tungkol dito kay Maharlika na nagbibigay na naman ng kanyang vlog na paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos Sr. At pinagpipilitan pa rin yung pulboron na hindi nila mailabas-labas yung video nito. Kaya hindi sila talagang napatunayan na talagang wala mailalabas na video. Magto 2 years na. Wala pa rin mailabas na video. At siya ay sinabi niya talagang kinampanya niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos Sr. At kaya niya ginagawa ito ay una sa vlog niya at pangalawa ay pagiganti at puot dahil hindi siya na-appoint dyan sa Los Angeles as consul staff. Okay? Kundi man siya ay consul general ay magiging staff. Okay? Kasi malaki din ang sweldo nun no? In dollars, no? Now, kaya nagbablog siya ay gumadami ang kanyang mga followers pag sinisira ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Just imagine, makakuha ka lang ng ilang boto ay ng malaking suporta sa iyong vlog dahil sa paninira mo sa ating Pangulo, ay kikita ka na, di ba? At the same time, sumusweldo pa siya kay Duterte, kay Digong Duterte. Nagalit siya dahil hindi siya pinasweldo ni Digong Duterte. At marami na itong kaso to si Maharlika. Kaya hindi na siya reliable at may masamang background dyan sa Pilipinas at sa Cebu. Dyan sa may Cubao. Ang trabaho niya ay panggabi. Okay, tingnan natin to. Sino po pa ako talaga? Ako po ay isang dating Toastmaster, Capital Toastmaster International dyan sa Bacolod City nung araw, Barangay Toastmaster Club. At ako po ay isang dating System Support Engineer ng PLDT Bacolod. And at the same time, nagtrabaho po ako for almost 2 decades dyan sa Chicago as nursing assistant, at the same time patient care technician in different hospital and nursing home. At ako po ay nag-aral dyan sa Chicago Truman Community College. Okay? At kaya ako ay nandito at ako po ngayon ay pensioner. Okay? Now, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel by pressing the red button below, and at the same time give me a big likes, and you could share this video to your friends and benefactors, as well as to your friends, your neighborhood, in your neighborhood, or in your barangay, or here in your communities where you live in, most especially there in California. Okay? Now, ito ay si Maharlika ay walang katigil-tigil ng paninira. At yung pinaka-latest na maisog ay nausog noon dyan sa Angeles, Pampanga last Sunday. Okay? Walang nangyari. At ngayon lang, BP Sara resigned as Department Secretary of Education. Dahil wala. At na-pressure na siya dahil yung BP Sara resigned ay nag-work siya. Pero yung kinakampanya nitong si Maharlika na BBM resign ay hindi nangyayari. At sabi nila people's power. Sino ngayon na naapektuhan? Sila mismo. At lumalabo na. Itong si Digong Duterte, wala na. Matanda na wala na. At medyo malalambot na. At kasi lalabas na ang arrest warrant ng ICC dyan sa Pilipinas. Kaya delikado na siya. Alam mo kung sa makukulong yan? Kung sakali ay sa Hague, Netherlands. Masarap ang buhay doon. President Duterte, you will enjoy your life there. I'm sure. Kaya lang, nakakulong ka, pero masarap. May heater ka doon kasi malamig doon At wag ka naman kasi magiging pagkain mo doon ay mga European foods. Wala yung mga pagkain na dyan sa Davao ng mga panga,
Ay, ang sasarap mga pagkain dyan sa Davao eh. Nakarating na ako dyan, ilang beses na ako nakarating dyan sa Davao. O kaya mga fresh at juicy na seafood. Okay? Okay, dyan. Okay, pakinggan natin itong pinagmamaktol nitong si Maharlika na not credible. Okay? Ito po. Sabi ko nga, nung si Inday may sinasabing tatakbo na presidente. No, hindi si Inday, bata pa yan, Kasi sa kagustuhan ko na ang Marcos Jr. ang maupo dahil akala ko, tuto pa rin niya yung mga pangako niya. Pero sabi nga ni... Tuto pa rin ang pangako niya sa'yo na kasi ang gusto mo dyan sa Los Angeles, Los Angeles as Consul General, perhaps, hindi ka naman qualified Hindi ka naman qualified. So, katulad ni Atty. Glenn Chong, same thing. Lahat kayo dyan sa Duterte ay dismayado dahil hindi nyo nagawa ang dapat nyong sanang puntahan under Marcos cabinet. Di ba? Okay. Lahat kayo dismayado. Yung iba, nasa pwesto na, executive secretary, natanggal pa. Yung isa, press secretary, natanggal pa, o press or speaker, natanggal pa. Okay? Kasi may mga ginagawa kayong kapalpakan At ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung ginagawa nyo. He want only those people who want to serve the people. Okay? Okay. Not for selfish interest. Itong ginagawa nyo ay for selfish interest. Okay? It's not for the good of the people, but it's for yourself only. Okay? Now, let's continue. Mga dilawan dyan, hindi na kayo natuto sa ating madilim na history. Anang, tama kayo. Pero bakit kayo ay hindi natuto? Bakit ayaw nyo magsalita ang iba sa inyo? Mga palangga, eto na ang panahon para durugin, para isyot sa kumunoy si Lisa Tanas dahil hindi po si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi si Lisa Ahas. Tignan. Ay, Maharlika, saan sinasabi mo nagpapatakbo ay si Lisa? Si Atty. Lisa. Okay. Maaaring, kasi sila yung mag-asawa, nagko-consulta yan. Consultation. Pareho silang US educated, Maharlika. Si Atty. Lisa dyan sa New York as Master of Law. At si Bongbong Marcos in economics dyan sa University of Pennsylvania. Okay? So, whatever you said ay hindi karapat-dapat because you are not credible. You're not credible. Okay? For those of you who are followers of Maharlika, extend my message to her. And I'm glad if she is going to engage me in a debate, I would likely appreciate and love it. She's welcome to my channel, or I am also available to her channel in order for her to engage in a debate in English. Okay? Okay, let's continue. Yung PTB4 na si Ana Puod. Okay? Puod ba? Okay. Na tinanggal nila. Dahil lang hindi na control, hindi na cover up kasi live yun yung pagharbat ni Lisa ng alak kay Chis Escudero, pinagtatanggal. Okay, it is the right of Malacanang to change the leadership of PTB4, a government agency, kasi hindi nagpe-perform maganda ang ating PTB4. Unlike yung ibang other TV station. And it is supported under the Office of the President, ang PTB4. And that's the main reason why. Ngayon, when it comes to yung nangyari nung Independence Day, na inabot at kinuha ni First Lady yung kopita, ganun talaga ang ano dyan. At yun naman ang sinabi ni Senate President Atty. Chis Escudero. Ikaw ay hindi ka naman abogado Hindi ka sanay sa mga ganitong mga sistema. Saan ka ba nagsimula? Hindi ba sa club? Club dyan sa Cubao? Club dyan sa Cebu? Ano sinasabi mo?
Pasalamat ka nga, napunta ka sa staff ni Atty. Lisa at ni Bongbong Marcos Jr. And you should appreciate that. Kahit hindi ka nabigyan ng pwesto because you are not qualified. Are you a civil service eligible? That is number one. Number two, do you have the qualification to work in a position, in any position, in a foreign service? Are you foreign service licensed? You are not. You are not. Okay? Maharlika. Okay, all the subscribers and followers of Maharlika, extend this message. I am always available for a debate in English to her para mapakita ko sa inyo who is more credible, Maharlika or me. Okay, let's continue. Tinanggal. Then nagrereklamo ito mga taga PTV4. Kaya nga sabi ko sa inyo, magsalita na kayo. Sabayan nyo na ito. Marami ka nang ginawang, Maharlika, na binubuyo mo. Ngayon ang PTV4, mga employee. Kayo mga PTV4, stop dyan sa Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo mapapasok sa isang government agency or any institution under government if you are not civil service eligible. And under civil service eligibility, you are not supposed to fight the leadership of the country, most especially the executive department. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Hindi nyo pwedeng gawin. If you are going to do that, better step out of government service. Subukan nyo. Kasi ang performance ng PTV4 is parating kulelat. Never reach its goal. Dapat yan nakikipagkompetensya sa ibang mga television station. Were you able to do that? No. Parati tayong kulelat. So it depends upon the general manager of PTV4, and it's up for the executive department to decide whether this leadership must be changed or not. Wala kayong laban. Okay, let's continue. Huwag kayo maniniwala dito kay Maharlika kasi wala naman itong alam eh. Sumama lang ito sa Malacanang nung campaign, akala nila ubod na sila ng dunong. Di ba? Right? Okay, let's go. Nakita niyo kung gaano kahalang ang kaluluwa, kung gaano kasindikato ang gobyerno ni Marcos Jr. Nagtatrabaho ka lang. Marami ka nang ginagawa at kinakausap. Wala ka nako-convict. You lack conviction in your video, in your content. That is what's wrong with you. Hindi ka makapagpakita that you are really credible of what you are telling to the public, of what you're telling to your subscriber, of what you're telling to all your followers. If I'm calling all your followers and subscribers to pull out your support to Maharlika, okay? Okay. Let's continue. Diba? Nag-videoan mo live ang mga kasinungalingan ni Bangag Jr. at ni Lisa. Bigla siya nang harbat ng anak. Kasalanan ba ng yung nirereklamo mo, nagsalita na si Senate President Atty. Chis Escudero na nag-aral dito sa Amerika with Master of Law. Nag-Master of Law dito sa Amerika. And you are also here in America, in Los Angeles. And I'm here too. Okay? So, alam mo ang patakaran. Alam mo kung paano ang okasyon ng Independence Day na it's not only this occasion, that occasion is for every diplomatic from different countries. At yan ay, we call it socializing. Socializing yan. Walang pagkain dyan eh. Puro alak lang dyan eh. At nakatayo lang. Ganun lang. Socializing because it is Independence Day celebration. So ano yung pinagmamaktol mo? Kasi lahat ng gusto mo mangyari ay sirain at lahat ng makita mo ay sinisira mo, binibigyan mo ng malisya. And that's what you are, Maharlika.
You are not credible. I'm telling you, you are not credible. Okay? And you wait for all the cases that you are going to have in the future. Here in America, as well as there back in the Philippines. Okay? So guys, I do hope that everything will be alright now with you. And ito ay isang patunay na nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas, ay patunay na ang ating Presidente, Bongbong Marcos Sr. is doing the right thing, is doing the best thing for the government, for the country, that the Philippines is at a gross domestic product at 5.7%, and this year will reach 6% as forecast by IMF, International Monetary Fund. Okay? In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next vlog.